Dito po yung magiging kwarto niyo, ma. Mukhang hindi ka pala linis ng bahay, Margaret, ha. Honey, maraming salamat, ha. Kasi pumayag ka na patuloyin dito ang mama ko sa loob ng 1 buwan. Kahit abutin pa ng ilang buwan dito si mama. Ma, feel at home ka lang dito. Ang init dito sa bahay niyo, no? Saan kayo galing? Gabi-gabi na. Kagawian na po kasi namin ni Lucas. Dating bagong sahod siya. Kain po kami sa labas. Bagong sahod, pero gagastusin niya sa gala. Pati sa babysitter ng anak niyo. Ganyan ba yung mga nanay ngayon? Wala nang pakialam sa mga sinusuot nila. Nanay ka na, dapat alam mo yan. Ipunin niyo na lang yung mga pera niyo kaysa kumain-kain kayo sa labas. Dami namang ulam dyan. Margaret, gabi-gabi na. Ginugupitan mo lang kuko yung anak mo. Alam mo bang bawal yan? Hindi naman po kami naniniwala sa mga pamahiin na yan eh. Dapat maniwala ka. Siya naman galing yan. Surprise gift po ni Lucas sa akin. Alam niyo naman po yung anak niyo mahilig sa mga ganitong gifts. Nak, next time pati ako bilhan mo, ha. Walang problema, ma. Next week bibilan ko kayo ng bagong bag. Tsaka yung nire-request niyong alahas na gold, parating na. Dati buwan-buwan mo akong binibilhan ng mga kung ano-ano. Ngayon, nung nagkaasawa ka lang, di mo na ako binibilhan. Eh, lagi mong tandaan, ang asawa napapalitan, ang nanay hindi. Parcel na naman ba yun, Margaret? Nakasal kasi yung ate ko. Wala pa akong outfit sa kasal niya. Di na ba uso ang hiraman ngayon? Minsan mo lang naman gamitin eh. Mura lang naman ito dun sa shop na bilhan ko, ma. Pakahirap ng trabaho yung anak ko. Pero ikaw, order ka ng order. Eh, kaya siguro pabawas ng pabawas yung pinapadala sa amin ng anak ko. Kasi yan, dami mong binabayaran. Ano ho yun? Alas 12 po ng madaling araw, ah. Tulog pa po si Lucas. Painumin ko ng gamot yung anak ko. Masama yung pakiramdam niya. Okay na ho yung pakiramdam niya mula kahapon. Kahit na. Yung anak ko na yan, kapag may sakit, lagi kong pinapainom ng gamot yan. Eh, anong gusto mong mangyari ngayon? Paalisin ko yung nanay ko dito. Hindi pwedeng dalawa ang reyna sa iisang bubong. Pinapakilaman niya ako sa lahat ng ginagawa ko. Naparinggan niya pa ako na ang tamad-tamad ko. Han, bahay natin ito. Kaya nga tayo bumukod eh. Eh, baka masamain ng matanda. Pagtsagaan mo muna si mama. Hindi natin siya pwedeng paalisin dito dahil kahit paano nanay ko yun. Ano naman yung niluluto mo? Daming tira-tirang ulam sa ref, ah. Paksiw hunay. Favorite po ni Lucas. Ako ang titikim. Alam ko ang panlasa ng anak ko. Ma, ba't ka makaingat? Lucas? Lucas, si mama! Ba't parang may nakatagad sa di Greta? Nasaan ang walang hiyabong asawa, kuya? Greta, masaya ka na ba sa ginawa mo kay mama? Greta, ano bang sinasabi mo? Alam mo ba kung anong kinamatay ni mama? Aksidente ang nangyari. Baka pag sinabi ko, bigla mong hiwalayan tong babaeng to. Margaret, honey, anong sinasabi niya? Margaret, honey, anong sinasabi niya? Lucas, maniwala ka sa akin. Wala akong intensyong masama kay mama. Anong ginawa mo kay mama? Ayaw niyang umamin, sige. Ako ang magsasabi kay kuya kung ano ang ginawa mo. Kuya, barang o kulang ang dahilan ng pagkamatay ni mama. Kulang? Greta, hindi ko kayang gawin yun. Wala ibang taong gagawa nun, kuya. Kundi yung babaeng gusto lang naman siyang paalisin sa bahay na to. Parang... Marunong ka mang barang? Hindi ako mangkukulam. At imposibleng magawa ko yun sa mama mo. Pero itong tatandaan mong babae ka, gaganti ako sa'yo. Lucas, hindi ko kaya gawin. Hindi ako mangkukulam, Lucas. Nung isang araw, may nakita akong baul. Sa loob nito may kasamang
libro na naglalaman ng ritual. Hindi sa akin yan, Lucas. Hindi ko alam yung mga yan. Hindi nga sa'yo to, Han. Sa akin to. Diba sabi ko naman sa'yo, sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, lahat gagawin ko at hindi ako papayag na hindi ka komportable. Kaya ginamit ko tong itim na mahika para tuluyang mapaalis ang nanay ko. Ngayon magiging masaya na ulit tayo dahil wala na si mama dito.